Mga kaibigan, welcome back. Eto, napakadami natin pag-uusapan. Si Renz Abando lang naman ang pinaka nag-viral ngayon sa mga player ng Gilas. At eto, ang Gilas Pilipinas, kaibigan, nasa history na po ngayon after 41 years. At eto yung mga biggest what-ifs natin sa Gilas. What if si Brownlee ang naturalized player? Pangalawa, what if hindi si Coach Shot Reyes ang coach natin? Parehas kaya ng resulta. At eto, bibigyan ko rin po kayo ng napakainit na update sa classification round na papasukan ng Gilas kasi hindi tayo nakapasok sa first round. So eto, posibleng magkaharap si Kai Sotto at si Sunday Dec. Unahin natin ang napaka-underrated player ng Gilas Pilipinas, si Renz Abando. Isa siya sa nagpasikat sa laban sa Italy. 8 points, 2 rebound, 1 block in 15 minutes lamang na playing time. Pero sa first 2 games niya, hindi siya masyado nagamit ng coach shot. 3 minutes and 5 minutes lang, which is sayang talaga. At alam niyo po ba, sobrang viral ngayon si Renz Abando nang dahil sa block nga sa Italian player na si Gianpaolo Ricci. Kaibigan, umabot na po ito ngayon ng mahigit 2 million views. Ilang oras pa lamang at dito pa lang po yan sa Facebook. And take note, yun na block po ni Renz Abando is 6'8", mga kaibigan. So talagang mismatch si Renz, pero ibang klase po talaga yung puso at abilidad ng player na ito. So eto na nga mga kaibigan yung biggest what ifs natin sa Gilas ngayon. Una, what if si Brownlee ang naturalized player natin at hindi si Clarkson? May nakuha kaya tayong panalo dito? Eto kaibigan na basically lamang talaga si JC dito kay JB. NBA player kasi etong si JC Pero yung shooting po na pinakita ni Jordan Clarkson ay hindi po pang NBA. Pinakita natin dito sa World Cup. Kasi sa NBA, ang 3-point shooting po ni Jordan Clarkson ay almost 34%. Dito sa Gilas, alam nyo ba? 14% lamang. 3 out of 21 siya sa 3 games. Ibig sabihin, isa lang na ipapasok niyang 3 sa dami niyang tira sa bawat game natin. At ang isa pa, yung turnovers ni Jordan Clarkson. 5 TOs per game. At dahil din po yan sa sobrang pagod na rin ni JC pagbuhat sa ating national team. At the same time mga kaibigan, kulang din kasi yung chemistry. So ito yung pangalawa mga kaibigan na what if natin. What if hindi si Coach Shot Reyes ang Gilas Pilipinas coach natin, kagaya ng hiling ng mga fans? May nakuha kaya tayong panalo? So ito mga kaibigan, ano kaya kung si Coach Tab Baldwin o Coach Tim Cone ang humawak dito? Mahirap sagutin yan, pero ang pinaka-suggestion ko, ito mga kaibigan, para sa mga namumuno dito sa ating Gilas team. Bakit hindi kaya pagbigyan ang sigaw ng sambayanan sa pagkakataong ito? At least nasubukan natin, naging resulta 0-3 tayo Si Tim Cone or Tab Baldwin muna ang magko-coach sa ating national team. Same players, walang magbabago dapat yan. At para malaman natin kung nasaan talaga yung problema At yung lineup na to sana, wag sanang pabago-bago sa mga susunod na games natin. I-maintain natin yan. Bakit? Kasi mga kaibigan, mas maganda yung ganon para at least ma-maintain natin yung continuous development ng team at yung chemistry. Kasi isang concern talaga sa atin yan Ngayon mga kaibigan, ito po yung bagay na gusto ko malaman po ninyo. May history na naitala ang Gilas Pilipinas ngayon. Tayo po ang kauna-unahang World Cup host na walang panalo, 0-3 mula pa po noong 1982 sa Colombia. So eto mga kaibigan, ang dahil po tayo hindi nakapasok sa second round ng FIBA World Cup, meron pa po tayong mga games dito. Eto nga sa classification round. Makakatulong to sa ating national team para makapasok tayo sa Olympics next year. So eto mga kaibigan, may 2 games pa po o 2 laro ang Gilas Pilipinas dito sa classification round. Ang makakalaban natin, yung 2 teams na lalaglag dito sa Group B ng FIBA World Cup. Either eto nga, yung China, malamang na etong China mga kaibigan kasi 0-2 na sila, isang game pa sila. At eto more likely, eto nga yung South Sudan. So kaibigan, basta yung 2 malalaglag dito sa Group B, yung makakalaban natin. Kapag yung South Sudan, ang makakalaban natin, magkakaharap dito ang dating mag-teammate na si Kai Sotto at si Sunday Dec. Ito po ay parang player ng Adelaide 36ers. Kapag ito makakalaban naman ng Gilas ng China, magandang bakbakan talaga to. Mga kaibigan, Sochi versus Kai Sotto, Kyle Anderson versus Jordan Clarkson. Napakagandang bakbakan. Abangan natin mamaya rin ang mga games na ito mga kaibigan, yung final game nila. So malalaman na natin mamaya kung sino ang talagang makakalaban ng Gilas Pilipinas dito sa Group B.
So eto mga kaibigan, si Kai Sotto naman ang pag-usapan natin. Nagbasa ako ng mga comments, madami ang dismayado at bumabash kay Kai sa social media ngayon dahil hindi daw maganda na ipakita nito sa World Cup na malaking tulong sana sa NBA nito. At para sa akin, huwag sana nating i-bash si Kai kasi yung totoo, siya lang po naman talaga ang players natin with the highest field goal percentage. Shooting 80% sa field si Kai at eto sa last 2 games niya, 100% po siya sa field. Yes, kulang talaga ang pambato natin dito sa energy, ika nga ng ilan. Mga kaibigan, totoo naman, nakikita ko rin naman na hindi talaga mataas ang energy ni Kai sa mga games natin dito. At kulang nga daw sa box out at rebounding. Nakikita ko, yan talaga mga dapat i-improve ng pambato natin. At eto mga kaibigan, napansin ko rin na hindi masyado tumatalo ng pambato natin sa mga games na ito. Totoo yan, I'm sure talaga napapansin nyo rin. Talagang parang pigil yung kills niya. Siguro, dahil nag-aalangan ito sa kanyang likod. Unawain natin yan. Mahirap talaga paggaling ang player sa injury kahit magaling ka na. Si Scottie Thompson nga, di ba? Kita natin. Ito ang stats niya mga kaibigan. So kita natin na hindi ganun kadali yun. Ang mahirap pa sa side ni Kai, hindi siya nakakakuha ng mahabang playing time. Isang mali, labas na agad like dito sa Italy, nag-illegal screen siya noong second, inilabas siya, hindi na po siya binala. At eto, bangko ng first game at wala talagang place na nakalaan para sa kanya. Kaya sana maunawaan po natin yon. Kaya naman mga kaibigan, hinihiling ko po ang inyong taos-pusong suporta sa ating kababayan na si Kai Sotto. At hinihiling ko rin na sana mag-comment po kayo dyan sa baba, especially doon sa inyong opinion doon sa biggest what ifs natin. Antayin ko talaga yan mga kaibigan, and maraming salamat sa pagdaan sa aking munting channel.